Good afternoon. So, we are here at the dentist ulit. So, ito nga yung schedule namin ngayon for cleaning and cleaning and extraction. Bubunod na ako ng ngipin ka. Mawawalan siya ng isang ngipin. Gusto ko nga bawiin kasi hindi naman masakit. Hindi naman siya sumasakit. Pag sumakyat Pag naman. sumakit na lang. Kasi baka masakit. Naghihintay lang kami ng tawag kasi medyo maaga din kami dito ngayon. Yeah, off siya ngayon. Tapos ako, pumasok muna ako. Pero nag-out din ako kaagad kasi kaya naman, sa schedule ko kaya naman mag-out din agad. Ayun, so naghintay-hintay lang kami. Cleaning unang gagawin. Yes. Dalawa kami. Tapos Tapos, isasabay na rin yung extraction sa akin. Maya-maya ng konti. After 1 hour. Yeah, Tapos sagot ng insurance niya to. yeah. Nakikisabit lang ako sa insurance niya. Kasi dependent ko nga siya. Yeah. Tatawag na sila guys. Yeah. So, covered naman to ng insurance. Medyo maganda naman din kasi yung coverage ng insurance namin. Kaya, ayun, parang sulitin na din natin kasi sayang naman yung mga kailangan. Mamaya daw yan. Namamaga yung pisngi mo kapag binabunutan ka. Hindi, namamaga kapag tinurukan ng anesthesia. Kaya Ayun. naman palagi. Di ba kahit yung dati sa may labi ko dito, namaga. Kasi tinurukan sa gums. So yun guys. Ayun, mamaya namin kayo kwentuhan kung kamusta ba at mga ibang ganap kasi medyo missing in action kami from the past 2 weeks ata. Yeah, mamaya. A lot of things happen. Yes. Mamaya na lang tayo magkwento. Bye. Tama. Hindi. Ano? Bakit? Tapos lang ng cleaning guys. Mabilis lang pala, no? Parang mga Mga 30 minutes lang ata yung sa akin. Sa kanya, ang tagal. Mga isa't kalahati ko. Oo, naman. Hindi. Mga 40. Ang tagal nung kanya. Parang ano eh. Mga Grabe, 40 minutes. Ano to matagal nag-ibon to. May mga 40 minutes kami doon. Tapos mamaya yung niya, Extraction. 30 minutes pa kami mag-iintay. Ito muna kami sa sasakyan. Kasi wala na, nakakatamad na kasi lumayo din. Tapos 40 minutes lang naman yung iintayin. So dito na lang muna kami sa parking. Mamaya, intayin ko siya. Tagal ako mag-iintay. Papakarwash ka muna. Tamad ako. Iikot yan eh. Hindi makakabalik dyan. Yeah. Tingnan natin siya. Kakanan yan. Tanda ako nung kumanan tayo. Oo nga. Kasi walang kaliwaan. Yeah, kinakabahan ako guys. First Hindi, time mo mga- bang bunutan? Ayoko lang kasi yung feeling nung yung tuturukan, yung injection. Yun lang naman yung ayoko, yung injection ng anesthesia. Pero syempre kailangan yun. Hindi pwedeng hindi. Gusto mo tanong, pwede ako matulog. Baka magkalagnat daw siya. Sama na nga paramdam ko kahapon. Kanina ng umaga. Pero kaya yan. Yeah, sobrang uncomfortable lang naman yung pagtuturo ka ng injection tapos mamamanhid. Naalala ko kasi yung dati nung binunutan ako dito. Parang nakailang turo ko. Sabi ko nararamdaman ko pa rin yung sakit kasi yung wisdom tooth ko dito
nakasandal sa ngipin. So hindi siya yung iwiwigil lang tapos mabunutin. Kailangan hatiin yung gitna nung ngipin para mabunot yung isang side tapos isang side. I think ganun naman yung mga wisdom tooth. Ganun din yung sa akin eh, hinati. Hindi, meron kasi di ba yung pagbubunutan yung parang ilulus lang. Kapag hindi wisdom tooth. Ay, di ba? Alin ba bubunutin dun? Dito, sa kanan. Dulo? Upper right, oo. Dulo? Hindi ko pinabunot sa Pilipinas. Yeah. Hindi mo masakit kasi. Same din dun sa akin yung taas ko kasi. Kasi wala nang ipin yung baba. Kaya daw bumababa yung taas. Kaya nagkakos ng sakit. Ganon din yung sa'yo eh. Hey guys! We are back home. May kasama ako dito na may yelo ang pisngi. Ito siya, may yelo ang pisngi. Bunutan na ako, guys. Wala na siyang ipin, tingnan niyo. Wala na siyang ipin. Nabunutan na. Kamusta? Parang magmamadali yung doktor. Saglit nga lang eh. Parang mga 30 minutes. Mas tagal pa yung linis. Yung tinurukan ako, walang bilang-bilang. Para daw Pahid, ano. tapos ganun agad. Tapos nung binubunot na, sabi, you will feel some pressure. Ganyan. Ang takit, parang naghihiwala yung panga ko. Talagang pinipit yun, nanginginig na yung kamay niyo. Oh, ano? Na parang wala ng anesthesia. Ngayon, masakit. Hindi naman, ano lang, uncomfortable. Siguro, yun ko kung umi-epekto pa yung anesthesia o gawa na itong yelo. Iisip siya ng kakainin niya. Mashed potato. Scrambled eggs. May gauze kasi dito. Pag wala, yung tinanggal ko, sumasakit. Oh, naman siya ay. Hello! 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 Hi. Pang ilang araw na ba to? Yung nanong vlog namin. Wednesday ata tayo. Video. After 3 Saturday na. days. Ayan, update lang sa pisngi natin. Kasi nga, na bunutan tayo ng ngipin. Grabe magbunot dito guys. Parang ano, parang hindi dentista yung nagbubunot. Parang ano lang, tinawag lang sa labas. May bubunutan doon, kumuha ng plies. Mabilis lang, parang 15 minutes lang yung bunot mismo. Talagang minamadali na yung pagbunot. Anyway, saan tayo pupunta ngayon? Mag-ano muna kami. Papalit muna kami ng shoes. Sana ma-exchange. Kasi last week bumili ako Di ng umano. shoes. May binili siyang sapatos na Size 7 naman kasi. Kaya lang ngayon, nung nagsuot ako ng yung normal socks, ang luwag pala. So, check natin kung pwede ma-exchange to different nakalagay size. daw sa resibo, unused lang ang pwede. Yeah. Kung babalik siya guys ng used, tapos sasabihin niya unused. Oy! Oy! Uy, mga tao dito ganun din. Yan lang. Tapos, pupunta rin nata kami ng Chelmsford. So, about half an hour away from here. Gusto siyang puntahan na coffee shop. Nakita ko lang sa TikTok. Kasi hindi pa rin naman kami parang makatambay outdoor kasi hindi na nag-snow pero ang ulan. Maulan ngayon guys. Nakikita nyo. Maulan pa rin. Tapos medyo malamig pa rin. Ayan pa rin yung mga snow sa labas. Oh. Yes, ano pa Mga din, yelo. minus 4 ngayon, no? Minus 4. Yeah, feels like minus 4, so malamig pa rin dito. Hindi pa nagpa-positive ang temperature. Kung mag-positive man, mga ano lang, single digit, mga 2, 3, ganyan. Ayun, so, yun lang naman yung lakad today. And baka rin kasi magsara din yung ibang shops ng maaga kasi nga is, Saturday ngayon. And Holy Week pa. Yeah.
Tagal din namin din napag-vlog. Mamaya magkagantuhan na talaga Yeah. tayo. Mamaya, pag siguro kapag nasa coffee shop tayo. Yeah. Kung pwede doon, Jamaica. Doon Pwede tayo yan. magkwentuhan. Yung half size. Ito na kami guys. Yeah, nagbabalak na siya magbalik ng unused pero used. Wala ngang size eh. Wala daw size. So, yung medyas na lang siguro lang. Walang half size. Yan, bumili kasi siya ng ganito. Hindi yan ito. Hindi ba? Ito pala. Yan. Size 7. Size 7. 6.5 yung hinahanap niya ata. Kaya lang wala. Wala ata talaga. Eh, sa baba oh. Yan. Huh? Wala. Ay, itong brown ba? Hindi ba yan? Minor. Iba pala yan. Ito yan eh. Wala. Iba na lang. Kung gusto mo talagang 6.5, edi ibang sapatos. Yan na yun, malamang wala nang storage. Yeah. Siguro. Kasi kung wala, wag na tayo pumila doon kasi wala din mang sense. Yeah. No? Hindi, kung may gusto ko ng iba, di ba papalit mo nga ng ibang design. Tama ba? Alin? Yung sinasabi Ito, ko. may 6.5 to. Kaya lang brown. Hmm. I want black eh. Okay. That's okay. I think wala talaga. Dito na ulit kami sa sasakyan, guys. Yan, ng ending. Tinonlit ko na lang. Binalik niya yung sapatos. Kasi wala palang half size. Eh, maluwag siya talaga. Like, pag naglalakad ako, lumalabas yung paa ko. Hindi ko alam ba't niya binili naman. Hindi. Yung time na binili niya. Kasi it's, anyway. Kasi gusto niya yun. Gusto ko yung Once ganong na. style. Yeah. So, nasuot ko siya twice. Hindi na chinik yung sapatos eh. Yeah, madali nga dito eh. Kung babalik ka guys, dali mo lang yung box. Pata mo yung shoes. Yan, so, siguro it's not for me. Wow! For me, bibili na lang siya sa Bili mall na lang siguro. ako ng iba, pero not now. Kasi ang hirap din ngayon eh. Dahil ang ulan. Yeah. Tapos, ang daming sasakyan ngayon kasi nga kahapon is sarado lahat. Tapos bukas is sarado na naman. So, lahat ng mga tao is lumalabas sila today. Yeah. Traffic ngayon dito sa may Costco. Doon kami nagbalik sa may shoe company. Hindi ko alam kung ano. Kasi yan. Kasi doon. Yun lang naman pinupuntahan namin dito. Tapos yung Costco doon sa may likod banda. Kaya ang dami rin tao palagi sa plaza na to. Especially on a weekend. Wait lang, nagpa-fog. Oh. So yan, punta muna kami ngayon ng Chelmsford kahit maulan. Siyempre, kailangan din namin maglibang. We will tell you why later na rin siguro. Siyempre, Yes. para maintindihan nyo na kung bakit MIA na naman kami. Hindi na nga kami madalas mag-vlog. Pawala-wala pa. Kasi ang dami nga rin nangyayari dito. Yes. Na hindi na namin natututukan yung pagpa-vlog. Biyahe muna kami. Safe driving! Hey! Update lang. Nandito na kami ngayon sa Cafe Uy. Chelmsford. Yes, mga 30 minutes from Sudbury. Grabe yung mga daan papunta dito. Parang nagawin na tayo dito before. Kasi sa may Valcaronto. Hindi man ganyan yung daan. So siguro dahil sa snow din, no? Yeah. Sobrang Gawa ng daming lamig. pothole. Tapos, ang bibilis pa nung mga kasabay namin sobrang ganun-ganun na yung nakakaawa din yung gulong. Ayun, anyway. Kakahilo siya mag-drive, guys. Uy, di kasi ang daming bako-bako na daan. So, nandito nga kami ngayon, try natin to. Kung masarap ba talaga kasi recommended siya sa TikTok. So, let's see. And wala namang ganong tao din and may upuan naman. So, baka dito na lang muna kami siguro. Yeah, papahinga muna. Yes! Dito na kami ngayon, guys.
Cafe Woo. Yeah. Parang ano lang siya. Homey feels. Mostly Parang, ganito anong naman tawag doon? dito. Parang, ano bang business? Home business? Parang ganun. Pero malawak siya. And yung ano naman, choices ng food is Ang madami-dami oo, naman ang dami. yan. May ice cream, may mga cake, may mga, yung mga maliliit na chocolate bars. Yes. Ito, yung mga drinks na ganito. Ito pala yung kinuha ko. Gusto ko lang magkape ice caramel macchiato nila. Ako lemonade lang. Pero spring special ko siya. Hindi ko alam kung anong special. So Kahit let's taste. kakabunot lang ng wisdom to pa 4 days. 4th day ko ngayon. Mm, Iniwasan ko nga mag sarap. flavored drinks nung mga nakarang araw kasi sumasakit. Pero ngayon, I can't take it anymore. Yan. Masarap naman siya. Tikman din natin to, guys. Hindi siya ganun kalasang milk. Kasi iba kapag Hindi ka macchiato. kita, oh. Pure milk eh. Ako lemonade sa akin. The usual. Sarap din. Ang tamis. Can I taste? May marshmallow pa nga sa Kasi taas. may whipped cream sa taas. Kaya matamis din. Tapos ito, guys. Caesar salad. Wala lang. Trip ko lang Caesar salad ngayon. Kasi hindi ko rin kaya kumain ng sandwich ngayon. And we order 1 6-inch lang na 6 inches lang na sub. So, kakain lang kami. Meron silang dito. Maple salt. Ba to? Ano ba yun? Maple yan. Baliktad lang. Kwento ko na. Bagi kwento mo. Let's kwentuhan. Last week kasi dapat mag-vlog din kami. Parang ano lang, usual lang namin na life update kapag kapag wala kaming pasok na sabay kanya. Kasi last week, Saturday, wala rin kaming pasok na sabay. Kaya lang, madaming nangyari. Yeah, so, and medyo stress kami lately nga. Lalo na last week. Kasi our baby. baby, our panganay. Kung nakikita nyo na nag-loading dyan. Yes. Siya yan. Yeah. So, our baby Molly, she died. Actually, malungkot pa din kami ngayon kapag naiisip namin. Kasi syempre, siya, para siya talagang anak namin. Alam mo yung Yeah. ganon. Parang siya yung first baby talaga namin nung naging kami talaga. Oo. Although may mga aso naman kami iba sa bahay. Pero kasi siya yung parang Yeah. binili namin nung dalawa na kami. Oo. Tapos, siya, parang naging isa rin siya sa dahilan kung bakit ganito yung relationship namin, ganon. Parang lahat ng plano namin kasama siya, ganyan. Kasi nga, anak namin siya. Yeah. Yeah, so she died last week. Friday evening dito, Saturday sa Pinas. March 28 siya namatay. Due to ehrlichia. And- Lalagay na rin niya yung Yes. Google kung ano yung ehrlichia na yan. Ehrlichia and anaplasma. So may tatlong, based lang sa pagkaintindi ko sa sinasabi ng vet, may tatlong blood parasite ang pwedeng maka-infect sa dog. And unfortunately, dalawa doon nagkaroon siya ng sabay. Yeah. And super parang mabilis daw yung pag-progress ng infection na yun. Kaya ang bilis lang din niya nag-suffer. Ang bilis lang nung sakit niya. Like less than 3 days, she's gone. Mabilis lang. Nakakahawa Sobrang talaga bilis. kasi every 5 minutes, parang ganun, nagsisisure. Yes. Talagang yung katawan niya parang bumibigay na talaga, guys. Kung hindi lang, siyempre, hindi naman namin may share dito yung mga videos. Pero sinisend lang kasi siya ng videos nung vet. Kasi nga, sa Pilipinas pa yon. Good thing naman, 24 hours yung vet din na napuntahan ni Molly. Yeah, kasi what happened is, Wednesday evening, parang sinabihan na ako ng mami ko, yung mga nag-aalaga sa kanya doon na medyo mahina si Molly. So, dadalhin nila. Sobrang noticeable kasi si Molly, guys, sobrang masiyahin niya. Pansin.
Oo, sobrang energetic. Parang wala kaming memories with Molly na malungkot siya, na kahit may sakit siya dati, Nakahiga lang, kahit may sakit siya ganun. dati, makulit yun. Yung mga simpleng yung kunwari, lagnat or something like that. Mm-mm. Makulit pa rin siya, yung Yeah. alam mo yung pasaway, ayaw uminom ng gamot, yung mga ganun. Tapos ngayon, Yeah. biglang nakastay lang siya sa ilalim Yeah. ng upuan, which is di naman niya ginagawa talaga. Napansin nila yun. So, dadalhin nga daw sa vet. So, Thursday morning dinala nila. Tapos, tinest siya, ganyan. Pero parang hindi complete yung test. Parang yung normal blood test lang. Ang sabi, may inflammation na hindi naman daw alarming. So, sige, may biniling gamot, ganyan, iinumin daw, ganyan. Pinauwi. So, Thursday yun, no? Pinauwi. Then, Friday morning, early morning, tawag na naman sa akin si mami na nanginginig daw, nagsiseizure. So, dadalhin nila ulit sa vet. Yung vet na unang pinagdalhan, walang sagot. Hindi nagre-reply or anything. Kasi nga, ang aga-aga nun. So, alam niyo naman sa probinsya, hindi lahat 24 hours yung vet. So, napag-decide namin na dalhin sa other vet. Kasi nakakaawa yung aso. So, ayun, buong Friday, nalaman nga na positive siya sa dalawang blood parasite, which is obviously naman nung Thursday pa lang, for sure positive na siya. Hindi lang siya ginawa ng parang further test to see what is the inflammation or kung asa may inflammation sa kanya. So, buong Friday, nagsisizure siya. Nakakaawa kasi sa akin nag-update yung vet kasi sinabihan rin na aso nga namin, so wala ako doon. So, ako yung i-update. Like, puyat kami na ito kasi talagang madaling araw dito sa Canada, update sila na nagsisizure na naman po. Critical condition na po si Molly. Kailangan na po lagyan siya ng oxygen. Parang binibigyan siya kung ano yung kailangan. Pero katawan na niya yung Bumibigay talaga. Oo, parang nasa katawan na ni Molly kung i-accept pa ba niya yun, yung mga binibigay na gamot or parang alam mo yun, basta katawan na lang yung lumalaban. Yeah. So, ayun, buong Friday nga din, Friday evening dito, sunduin ko siya ng 6 p.m. Nabalitaan namin, which is Saturday morning na sa Pinas ng 6 a.m. Bumigay na si Molly. Bumigay na. Kinonfine siya doon. Isang gabi, wala pa siyang 24 hours. 2 days lang. Yeah, like imagine Wednesday night, tapos Saturday morning nawala na siya. 3 days. Super nakakasad kasi ang bilis nung change. Na parang, ang sigla lang nito Hindi mo kasi makikitaan si Molly nung parang yung nangihina, yung alam mong makakita kasi ng aso na alam mo po kung magkakasakit talaga siya. Yung humihina kumain, wala siyang signs na ganun. Parang kinabukasan, tsaka lang siya nagkaroon ng signs na ganun. Parang ganun lang kabilis. Kaya nakakabigla rin syempre. Although alam naman natin na, ano yun, na they come and go naman. Yeah, Pero parang, sobrang unexpected lang talaga. Kami, sa dami naming naranasan na naging aso, marami na rin kaming, nawalan ng aso. Yung kay Molly, iba eh. Sobrang yeah, iba yung bilis. Like, ito nga sinasabi ko kay Kyle, yung more than 3 years namin dito sa Canada, madami yung aso namin, yung family dog, ang dami nang nawala. Sa totoo lang, parang every year may nawawala. Pero yung, syempre malungkot ka, masakit, syempre aso nyo yan, matagal mo nakasama. Pero itong kay Molly, ewan ko, sobrang lungkot. Yeah, Sobrang siguro kasi sakit. talagang tinuring namin siyang anak talaga namin. Na talagang part ng buhay na namin, ng future namin. May plans na kami pa. Like, igagala namin siya, yung gano'n. Sana, lagi namin, araw-araw namin siyang inisip, magugustuhan ko ni Molly kasi may snow, baka, may mag-enjoy siya, mga gano'n. Yeah. So talagang araw-araw inisip namin. Yeah.
nasa future plans namin siya. Na dapat nga dadalhin natin dito sa Canada. So yun, i-share na namin na may plano rin naman kami umuwi ng Pilipinas soon. Pero yun nga, kasi nga nakakalungkot. Kasi for the past 4 years, ang dami nangyari. So at least makabisita man lang kami doon. Yeah. You know, alam namin mahirap umuwi kasi para ito na yung yung peak nung journey namin na parang sa PR application. Pero ako gusto ko rin naman i-take yung risk na yun na umuwi muna saglit kahit mga ilang linggo lang. Para lang makahinga ulit. Yeah. And kasi you never know kasi kagaya nga niyan, yung aso, ang bilis, yung parang di mo talaga na-expect na nagpaplano ka pa na makasama siya, yung parang i-spoil siya, ganyan. Same as with, sa tao. Nagganon lang din kabilis na, di ba? Huwag naman, pero tumatanda na lahat ng mga naiwan namin sa Pilipinas. Parang, Yun din ang hirap guys pag ibang bansa. Parang, hindi mo kasi wala ka doon. Kaya ka nalulungkot. Diba? Kaya ka nahihirapan. yeah. Kasi wala ka doon for them in case something happen. Diba? Kasi ang hirap naman umuwi. Nasa Canada kami. Magkano ang pamasahe? $2,000. Like yearly uwi kami, parang it's not doable. Kasi ayoko na naman bumalik dito sa Canada ng walang pera. Ngayon, baka mahirapan na kami lalo. So yung tiis, yung sacrifices na hindi kami umuwi, talagang ginagawa talaga namin para buhay. Yeah. So, ayun. Na-share lang namin kasi Gusto rin namin i-vent out sa inyo guys. Yung mga nangyari sa buhay namin dito. Pero siyempre, kaya rin naman kami gumawa ng channel na to. Para ma-share sa inyo yung mga nangyari sa buhay namin dito. Hindi lang para sa PR. I mean, it's about our life lang din talaga. So, ayun. Nakalungkot din. kaya rin kami lumabas ngayon. Kahit maulan. Sabi ko kailangan natin maglibang. Kasi parang ilang araw kaming lungkot, yung gano'n. Na ano siya ngayon kasi pinakremate namin siya. Obviously, hindi man madadala dito yung ashes. Parang pwede mo siyang dalhin, pero ikaw yung magdadala. Pero ang daming proseso. ang daming papel. So, ang gagawin namin, kasi may paw print, tapos may mga fur. So, yun na lang ipapadala namin dito para at least punta siya dito sa Canada. Kasi that's the first plan naman talaga na dadalhin namin siya dito. Hindi lang natuloy kasi makikita namin super happy niya doon sa amin. And super taba niya. Like, ano niya. Subigla siya talaga. Yung parang, kung titingnan mo nga siya, parang nasa peak siya ng pinakang healthy niya. Tapos yun, hindi mo inaasahan talaga. Siguro, nagawa niya yung talagang mission niya. Masaya lang. Magpasaya ng tao. Magpasaya ng kapwa-aso. Yun lang talaga guys, yung ma-describe namin kung yung sa mga nakakakilala ko dyan kay Modi. Never siya naging malungkot, diba? Talagang kahit hindi kanya kilala, babatiin ko yun. Lalapitan ka niya. Kaya tuwang-tuwa din yung, kasi iniwan namin siya sa family ko sa Quezon. Tuwang-tuwa din dun sila mami, sila ate, mga nagbabantay sa kanya. Kasi kapag dumamasyal daw sila sa mall, lahat ng mga kasalubong ni Molly, babatiin niya, ganyan. Super friendly siya na dog, mananakaw siya talaga. Pati nung nag-move siya sa amin, kasi dati, nasa Pinas pa na, sa Kamuning siya. Tapos nung nag-move siya sa amin, parang hindi siya nanibago. Parang hindi naman namin. Kasi madalas naman kami nagpupunta doon sa kanila. Kasama si Molly syempre. So, alam niya na yung lugar. Kilala na niya. So, kumbaga, hindi siya rin nahirapan mag-adjust. Pati yung mga mag-aalaga sa kanya. Yeah. Hindi siya yung, di ba yung ibang aso iiyak-iyak pa kasi, lalo na malapit siya dito kay Kyle kasi doon nga siya talaga laki ng 2 years. Yeah. Parang hindi nahirapan kasi sobrang
Mabait si Molly. Medyo makulit. Pero mabait siyang aso. And masayahin talaga. Pinagdaanan namin for the past week. Mm-mm. Bukod sa changing yung schedule ko na naman, hindi na kami tutugma kaya hindi nakapag-vlog. Yeah. Meron din kami pinagdaanan at pinagdadaanan pa rin hanggang ngayon. Siyempre. Pero, ayan. Yeah. I just want to share it with you. Sa mga may mga aso dyan na mga malalayo sa kanila, siguro naiintindihan niya naman kami. Mm-mm. Diba? Kung gaano kami kalungkot talaga. Kasi parang tao yung nawala. Parang ganun yung pakiramdam. Tapos sa work nga, kasi yung manager namin, may aso nga doon. So, actually, nung Friday na yun, inalok niya kami ng ticket for a comedy show. No, sabi ko, sige, I'll take it. Kasi I think we need some, yung fun naman. Kasi medyo stress nga. Pero, in the end, hindi rin kami napunta kasi namatay na si Molly. Sabi ko kaya i-text mo na yung manager natin. Ayoko naman Yeah. magpanggap na masaya. Tapos, Bawa umiyak-iyak lang tayo dyan sa loob mo. yeah. So, sinabihan ko siya na sabi ko, sorry kasi hindi pala kayo makanood kasi nawala na siya. Tapos, nung Monday nun, siya yung kasi may aso doon kay Luke, doon sa pinopost namin na picture. Tinanong niya ako, can I bring Luke? Kasi alam niya ng namatay. Sabi niya, are you okay lang ba? Sabi ko, okay lang naman. So I mean, yeah, kung sino yung may mga dogs din na talagang tinitreat nila as family. Intindihan nila. Maiintindihan nila. So, like yung apartment namin, may mga pictures ni Molly, yung ganyan, parang kahit saan, parang maiisip mo siya. Hindi na, it's getting better naman. Pero, nandun pa rin yung parang malungkot ka kapag maiisip mo. Yeah. Kasi, wala kaming nagawa. Nandito lang kami. yeah. And yung 5 years niya, 5 years old pa lang si Molly. Parang 2 years lang doon yung nakasama namin siya. Parang gusto sana namin na sana konting panahon, alam mo ganun, na malagaan siya, mayakap siya, ganyan. Pero that's okay. We'll be okay. She's happy na. Kain muna kami, guys. Yes. May parang shop din dito. Local shop. Meron silang merch. Like jacket, beanie, and some caps. Ganda rin, no? Tapos, yeah. Ganda yung, maraming ganitong negosyo dito, no? Oh, mga talaga, Local like local. talaga. Support local sila dito eh. Yan. Tapos yan, Lux, Candlebar by Hope. Magkano yun, no? Tingin para sa kwarto? Yung kasi yung sa kwarto natin, di na siya Of course, may mga ganito din. It's nice. Mga display. Yung mga local naman kasi, parang, hindi naman siya mura talaga. Pero nga, kasi yung mga tao dito talagang mas sinusuportahan nila yung mga local goods. Yeah. More on, compared to yung mga international, like Starbucks. Wala ganun, nag-Starbucks, dito. Kahit nga Tim Hortons, sabi nila. Diba? Sobrang Mura lang talaga yung konti. tips. Yeah. Kasi dos lang yun eh. Yan. Daming local Oh, this one's cafes. nice. Lagyan ng keychain, tapos may lalagyan ng lip gloss. May mga food rin. Rolls, mga bake stuff, bowl. Tapos, ito, yung mga bags. Like hand-woven bags. So nice lang din. Soy wax. Tuwa lang din yung mga ganito. Car diffuser. Ano yung melts?
Ito ata, melts. Soy wax. So guys, paborito niya. Mali. Nabastos ka. Try nito isa. Huh? Yan yun? Diffusers and melts. Yung diffuser kasi pwede sa banyo, sa Sakyan. sasakyan. Okay. Get one. Pink or boy or girl. Paparamdam na guys. Kasi nawala nga yung baby namin. So baka sign. Ikaw na pumili. Team girl tayo, team girl. Yan. So, yan, ganito. Ano to? Ano to? Saan mo ilalagay ito? Pocket hug. Pocket mo. Pocket hug. Yan. Notebook. Ang ganda ng cover ng notebook. Oh. Magkano yan? Hindi ko alam. Ay, baka dumating na yung notebook natin. Check mo, daanan natin. 48. Mahal naman yan. Ganda naman, no? Kasi ano, parang inahin nila to. Ayan. Hey guys! Ano na ngayon? 6 o'clock na. So after namin cafe, nagpunta kami dito sa New Sudbury Center kasi ayaw pa namin umuwi. So ngayon, buksan muna natin tong binili nating surprise bag. Dun sa Coffee. local cafe. Yeah, $40 value daw siya pero $20 lang namin siya nabili. Ang laman niya is diffuser and melts. So, diffuser yung pabango sa kotse. Or whatever. Tapos yung melts, candle melts, wax melts. Ganun. Tapos igagamitin nga namin yun dun sa candle warmer namin sa bahay. Oh, it's a lot! Ano maliliit? Like we've got this. Mickey Mouse. Wax melts. French vanilla latte. Diffuser. Wait lang saan? Parang ano nga. Yung ano. Parang pang banyo nga lang. Parang pang vape. Vanilla latte. Dami pala nito. Yeah. Yan po oh. Oh. Mga luma. Same color lang. Pero hindi ko lang kung same na scent. Brazilian crush siya. Ito Brazilian ko. Ito yata iba yung pink. Same. Ay, pink iba. Piña colada yung pink. Tapos double espresso. Dami palang ganito eh. Not bad, not bad, not bad. $40 value. Oh, ito. Oh. Pretty flower na Ano ba diffuser. Na ano? Hindi nga ba. Ayan, so nakakuha kami ng apat na melts, 1, 2, 3, 4, and then dalawang ganito. dalawang diffuser for $20. So siguro ito nga yung mga medyo matagal na. Kaya nila ginaganto. Yeah, kasi pwede pa naman ibenta yan. Kaya kasi hindi naman na-expire din yung mga kandila na yan, yung mga soy wax. Diba? So ayan. Ito natin lalagay. Parang ayoko. Sa banyo na lang. Umay natin yung isa. Yung yellow na nakalabas. Ito. Ito, wag na sa banyo. Pretty flowers. Pwede na. Kasi dati nagbebenta siya netong Ecosia na May ano, may pabango. matanda. Huh. Pwede. Diba? Bilis mo gusto, nanginayang ako. Yun din naman. kundi naman sa banyo. Yeah, nagbebenta siya dati neto kaya lang nung lumipat kami sa Sudbury, parang nilet go na niya kasi konti lang ang parang Pilipino dito or mga Asian na alam to kasi ito ay Japanese brand, no? Yeah. So, Sikat kayo sa Pilipinas. yeah, wala masyadong market. Wala masyadong market, so nilet go na niya. Pero dati sa Mississauga, mabenta siya, no? May mga bumibili isang box ganyan. Oo, isang box na.
Kasi maraming ano, dun yung may binibenta pa ako dati dun, ano eh, parang may-ari siya ng detailing. Tapos, binibenta din niya. Hindi, pinaano niya, pinapa-free niya dun sa mga nagde-detail. Kasi magkano lang naman yan. Yeah, that's good. Tapos, oh, it's, Ano siyang pakita? yeah. Kasi nga fresh flower. So, we've got Smiski. Again! Ano to? We can do it. Cheer. Cheer. Okay, you open. Yan. Wala pa tayong ganito ano. Wala pa yan. May isang pakita. Ano bubuksan nga ito? Oh! May pom-poms. Wala. Ay! Cute. May ganun. Kasi may cheerleader. Parang mabango sa banyo itong ano. Tapos, isa lang yung binili namin na Smiski, di ba? Usually, dalawa. Tig-isa kami. So, ngayon, bumili kami ng ibang, ano ba to? Ibang variant. Ibang variant! Ibang linya. Yeah, ibang Pop Mart. Which is the Space Molly. Matagal ko na maiisip bumili kasi maganda yung Space Molly kesa dun sa parang feeling ko sa Baby Molly. Dahil kakaiba yung line niya. Tingnan niya. Makakakita niyo. Pero yan. Dahil ngayon, napag-decide na namin bumili na kasi nga Molly. So, ayun. Let's open. Ito ang first Space Molly namin. Ano ginagawa mo? entertain ko sila. First ever Space Molly. Oh, it's cool! It's cool! You can open the helmet. Oh! 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 It's cool! See? Ay, wala siyang laman, guys. Pero may number 8. Ba't number 8? Ito. May hawak siya. May ako siyang baril. Yeah, may hawak siyang baril. 886. Oo, yung pala yung nandun sa loob ng katawan niya. Makikita niya. Isa. 886. 886. It's nice. Ayan. So, yun. Ay, may card. Card. Ayan, ito may first ever Space Molly. Go, go, go. Okay, yun lang. May lang ako nakasabit yung Hello! Nakauwi na kami. Nagluluto na lang kami ng dinner. Tapos na tayo sa gala for today. See you guys in 3 weeks again. Don't worry. Mag-upload na kami ulit. Kapag may ganap ulit. Ayun lang, sana nag-enjoy kayo sa konting update tungkol sa amin live and sa pagsama sa video na to. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our channel. Until next time, guys. Bye-bye! Ganun dapat.